Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito, ang siya pong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng 25 linggo sa karaniwang panahon at sa ating po narinig na Ebanghelyo ay binabanggit ni Jesus kung sino ang kanyang ina at mga kapatid. Hindi po ito usapin na iginakahiya niya ang kanyang ina o kaya naman ay binabaliwala niya ang kanyang ina at mga kapatid nito, kundi mas ipinauunawa ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig na kung paano o alin ang mas magiging matibay na ugnayan ng isang pamilya. Na pamilya na kung saan sa panahon natin ngayon ay patuloy na sinusubok, patuloy na sinusubukang sirain ng mga bagay sa paligid natin. Kaya maganda rin na mapagnilayan natin kamusta po ang ating mga pamilya. Kahit sa atin man lang dito, ang mga nasa online, karamihan po sa mga nasa online ay mga migrant o kaya mga OFW, ibig sabihin, magkakaiwalay. Kung yung dati, ang isa kasi sa nagpapatibay sa atin ay yung mayroon tayong masasandalan na pamilya. Pero sa kalabunan kasi, napapabayaan natin tingnan ang ating mga pamilya dahil lang sa dami ng ating mga alalahanin. Yung pamilya natin ay naunawaan natin na mahalaga na mayroong isang naiiwan sa bahay. Yung lalaki mag-aabot, yung lalaki magtatrabaho, yung babae ang pinakanakatuto sa tahanan. At kapag umuwi, sabay silang magdarasal, sabay silang makain, sabay silang nagsisimba. Pero ano po ang nangyayari sa mga pamilya natin ngayon? Bakit mas priority natin ang ilang bagay o mga material na bagay kaysa ang pagtuunan natin yung kung paano natin mapapagtibay pa ang pamilya? Nakakalungkot pa, pero realidad, ang mga magulang hindi nakilala ang kanilang mga anak. Ang mga anak din ay hindi rin kilala ang kanilang mga magulang. Dahil bihira mag-usap, bihira sila magkita, bihira magkasama-sama. Kaya nakakalungkot po, no? Nagbawa po, marami sa mga kwento natin, mga nasa abroad, ang dahilan ng pagka-abroad nila ay ang pamilya. Kasi gusto nila makapagbigay ng magandang buhay sa kanilang mga pamilya. Pero napapabayaan natin, kaya yung dahilan ng kanilang paglayo, yun din yung nagiging dahilan ng kanilang kabiguan. Kaya pinapaalala sa atin ulit. Huwag natin kalimutan kung ano ang nagpapatibay sa isang pamilya. Yan ay ang salita ng Diyos. Yung ating sinasabi lagi na narinig noon pa, the family that prays together stays together. Pero ilan na ba ang mga magulang na hanggang ngayon ay
pinahahalagahan ito. Nasa na tayo sa ganito yung values natin, sa ganito pananaw natin. Na katotohanan din, hindi pera ang mapapatibay sa pamilya. Hindi yung kung ano pa man, kundi yung mapanatili natin, mapanatili ng mga magulang ang presensya ng Diyos. Yung makita ng mga anak, yung kanilang mga magulang na lumuluhod, nagdarasal, nagsisimba, ito ang napapatibay sa kanila. Kasi kahit bigyan mo yan ng gadget, kahit bigyan mo yan ng mga damit, o mga kung ano-ano pang mga bagay sa mundo nito, nauuwi yan sa wala. Kasi lahat ng binibigay ninyo, nalalaos, naluluma, so palit lang tayo ng palit. Pero kapag naibigay natin yung magandang pundasyon ng ugnayan, ng relasyon sa pamilya, hindi nila aangalin yun. Mas gustuin pa nila na nasa bahay lang, mas gustuin nila na makasama lang sila, magkakasama lang, kasi yun yung magpapasaya sa kanila. Mas maging alerto po tayo. Marami ang gusto masakin, sirain, pahinain ang inyong mga pamilya, ang ating mga pamilya. In disguise, ng mga bagay na magaganda, mga bagay na masasarap. Pero huwag niyong hayaan masira ang inyong pamilya. Kahit gaano pa kayaman, kahit gaano pa, kasi nawawala talaga yung values natin. Kaya, imbis na the family that prays together, stays together, ang isang pamilya na nanakaw, yun. Yung palabati yung paninindigan, na kahit na magdildil ng asin, pero basta't magkakasama, yun yung importante. Kaya na kayo. Wala na, yung hindi na tayo magkakonsensya. Kasi laging mas kailangan natin mas maging praktikal. Kaya kahit na masama na ang ginagawa, wala na tayo sa iyo. O hindi na natin ito binabago pa. Pero hindi naman. Tayo din naman yung kakaranas ng kalungkutan. Tayo din makakaranas ng mga kung ano mga problema dahil lamang sa ganito pagpapanwala o pagpapabaya natin. Muli, sinasabi sa atin ni Jesus na ang mga nakikinig at ang mga sumusunod sa kanyang mga salita, ito ang tunay na magkamag-anak, ito ang tunay na kanyang ina at mga kapatid. Sa walang sabi, ito ang tunay